Hello guys, welcome back sa ating channel, Pabahay ng Presidente. Ito po, na ating ipinapakita dito po sa may North Caloocan. Yan, na ating pinuntahan dito sa may Difaro. Yan, mula nag-start po tayo dito po mismo sa may EDSA, mga kababayan. Pupuntahan po natin mula dito sa EDSA hanggang doon sa may Difaro, mga kababayan, ng Pabahay sa North Caloocan. Ito po yung LRT1 na nag-start ng station, ang FPG station. Dito lang po yan sa may Roosevelt na tinatawag. Yan. Katabi po siya ng Walter Mart. Ito po yung pinaka-first station ng LRT1 na nadagdag na nga po mismo ng 5 station. Natuloy-tuloy na po. Going po ng Cavite na po yan. Dito, kumana na po tayo dito. Congressional po tayo dumaan. Yan. At nandito na po tayo mismo nag-start dito po sa may ginagawang Metro Manila Subway dito po sa may Tandang Sora. Yan. Ito po ang Mindanao Avenue. Yan. Tandang Sora. Makikita po ninyo, both side na po ang ginagawa dito. Isa rin po natin itong ina-update ang Metro Manila Subway na kauna-unahan dito sa ating bansa na magkakaroon tayo ng subway. Natuloy-tuloy na pong ginagawa sa pangungunang JICA. Yan. Ang mga taga-Japan ang mga gumagawa ditong kontraktor. Yan, tuloy-tuloy na rin po ito, Metro Manila Subway na sa mga hinaharap ay kokonik na po yan, puntan po na may Taguig. Yan, napakaganda po niyan pag natapos na po at napakabilis na po na magiging biyahe mula dito po sa may Valenzuela hanggang going po sa may airport at Taguig. Ayan, dire-diretso. Tandang Sora Station po yun ang ating pinakita at dediretso na po natin. Dito naman po ang next station ng Metro Manila Subway na tuloy-tuloy rin po ang mga gumagawa dito. Ayan, okay naman po yung kalsada dito. Talagang smooth ang daanan. Walang lubak-lubak at malinis dito po sa may Mindanao Avenue. At sa bandang una may mga papakita po tayo. Kaya po natin itong video natin ay dire-diretso natin pinapakita yung ating mga dinadaanan na kung kayo pupunta po dito, syempre makikita ng ating mga viewers, ating mga OFW, lahat ng mga nakatira dito sa Congressional, Mindanao Avenue, Quirino, papuntang diyan sa North Caloocan. Ayan, syempre namimiss din natin ang mga kababayan, lahat ng mga dumadaan dito na ganito na po ang na-develop ang mga kalsada natin. Okay, dito po smooth na smooth at sementado at mayroong spalto. Kaya maganda ang ating dinadaanan. Ayan, salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan. Ang ating munang ina-update na meron po palang mga pabahay na ginagawa ang ating mga president. Yan ang ating pupuntahan. Dito malapit na po tayo mismo sa may Quirino Station ng Metro Manila Subway. Ayan, sa bandang unahan na yan, makikita ninyo sa left side. Yan, yung left side na yan, yan na po yung Metro Manila Subway dito sa may Quirino. Yan, pa-underground tayo dito. Etong left side na yan, yan na po mismo yung station na ginagawa. At dire-diretso po tayo dyan. Ayan o. Okay naman po yung kaldaanan dito. Smooth na smooth ang ating dinadaanan. Yan. Dito sa may Quirino Station ng Metro Manila Subway, dyan na po papunta yung pinaka paghukay nila. Mula dyan sa may Valenzuela, yan, going na po dito sa may Quirino ang papunta na po sila. Natuloy-tuloy na rin po ang kanilang ginagawa. Okay, dire-diretso tayo dyan. At eto, left side yan, papuntang NLEX yan. Yan, shortcut po dyan. Papuntang NLEX at papuntang Valenzuela. Yan, nandito na po tayo sa Barangay Ugong, Valenzuela na po tayo mga kababayan. Ito naman po yung pinakamalawak. Nandito na po yung depot sa right side natin. Yan. Nandiyan na po mismo
na ating ipinapakita sa inyo ang Metro Manila Subway. Isa rin po sa ating ina-update yan na tuloy-tuloy dahil ayan, napakalawak po na yan ng Metro Manila Subway dyan sa kanan na yan. Dito po mag-start yung pinaka-first station ng Metro Manila Subway, Valenzuela Station. Ayan. Dire-diretso tayo. Sa bandang unahan, meron pa tayong ipapakita sa inyo na ito po, isa na rin po natin itong ina-update, ang Mindanao Avenue Extension, mga kababayan. Ang Mindanao Avenue Extension ay nag-open na po yan. Bawal lang po dumaan yung mga truck, pero papakita natin sa inyo na ang problema lang po dito, no, hindi po natapos yung project nito dito sa may Mindanao Avenue Extension. Dapat yan na magkakaroon din dyan ng 4 lane eh. Tag 2 lane ang mangyayari. Yan, banda sa unahan. Ito, sakop pa rin po itong kulay blue na cover. Sakop pa rin po yan dito sa may Mindanao Avenue. Itong Metro Manila Subway. Yan, napakalawak pa po ng sakop nila na ginagawa po dito. Yan, like and comment and share, mga kababayan. Ito yung aking mga dinaanan papunta doon sa may ating papaliparan ng ating drone. Yan, pinakita natin yung pinaka-view at etong right side natin. Napakalawak pa rin po yung sakop ng Metro Manila Subway. Dito po sa may Valenzuela, ang karamihan po dito ay puro mga establishment ng mga business. Yan. Ito na po yung aking tinutukoy. Yan. Ito po yung Mindanao Avenue Extension na nagbukas na po sa mga motor at mga sasakyan ng mga light vehicle lang po. Yan. Ang problema lang po dito, no, hindi pa po ito natatapos ng project na to. Yan, itong gilid lang po yung ginawa. Hindi po natin alam, no, bakit ganun po. Pinaalis na po yung mga nakatira dito. Lahat dito umaabot po yata ng mga 700 na bahay ng mga nakatira, pinaalis na po yan. Binigyan na po ng relocation. Ang problema lang po, hindi po na ituloy pa tong project na to, no? Pero nadadaanan na siya, pero hindi po tinapos ang project, no? Ayan, no? Kita nyo guys, ang nangyayari dito, itong gitna na ito na magiging kalsada sana, na mas mapapabilis pa po ng biyahe, na shortcut dyan sa General Luis. Yan. Ngayon, ginawa ng taniman na po ang nangyari. Yan, pinakagitna. Ginawang taniman na po yan ng mga nakatira dito. Siyempre, naging bakating lote nga po ito. At yung mga nakatira dito, binigyan naman ng mga relocation. Ayan. Pagdating dito, okay, smooth na po yung daanan, no? 3 lane ang nangyayari na banda dito. Oh. Kita nyo yan guys. Banda dito okay na po yung kalsada. Yun, umaabot na ng 500 meters ng kanilang ginawa ay umabot na po ng mga ilang taon na hindi pa po natatapos. Pero may budget na po yan. May pondo na rin po yan. Hindi lang po natin alam kung bakit ganun po ang ginawa ng mga kontraktor na gumawa dito. Pero dito banda, smooth na po yung daanan. Napakaganda ng daanan dito. Sementado. Ayan, no? Ayan, sana maayos po nila yan. Para shortcut na po kayo sa ito papuntang North Caloocan. Ayan, papuntang Novaliches. Ayan. Etong left side, going po yan ng Valenzuela, papuntang NLEX. Ayan, dito tayo papunta. Nag-right side tayo dito. Dito po sa General Luis. Dito po tayo dumaan. Ito po na po kasi yung pinaka-shortcut papunta ng North Caloocan Coliseum. Yan, mga shortcut po ito na mas mapapabilis na hindi ka nadadaan ng Commonwealth. Yan. Ng shortcut na po tayo dito. Or going to Novaliches. Hindi na po tayo dadaan. Ito na po yung isa sa mga shortcut. Ayan. Banda sa unahan, meron pa tayong ipapakita sa inyo dito sa may kalsada dito. Ayan.
na hanggang ngayon po ay hindi pa po napapaayos. May mga kalsada po pa pala dito na lubak-lubak. At papakita ko po sa inyo sa bandang unahan ng ating video. Yan, sa mga kinaukulan sa ating mga DPWH, nako, dumaan ako dito mga 3 years nang nakakalipas, ay hanggang ngayon di pa rin po naaayos yung kalsada banda dito. Sa bandang unahan na ating ipapakita sa inyo at kayo magugulat na meron pa palang mga lugar dito na wasak-wasak pa rin yung kalsada. Yan. Yan dito, kakaliwa na po tayo dito. Ayan, dito na po tayo, kung maliwa na po tayo dito. Ayan, dito na po tayo sa may Diamond Road. At dito tayo sa may T. Samson. Exit po tayo dumaan. Ayan, banda dito, mayroon tayong ipapakita dito sa may T. Samson Road. Ayan na po, lubak-lubak na po dito sa area na to. Etong T. Samson exit ay grabe po ang lubak-lubak mga kababayan. Kita nyo yan guys. Yan, shoutout sa ating mga DPWH. Ito yung kalsada na po dito. Grabe po yung lubak-lubak dito. Kawawa po yung mga dumadaan dito na may mga sasakyan. Na hanggang ngayon ay hindi pa po naaayos. Shoutout po sa ating mga DPWH na dito po sa may T. Samson Exit Road ay sira-sira po yung kalsada. Yan. 3 taon na nakakalipas, dumaan ako dito, ay ganito pa rin po ang nangyari, no? Grabe naman po. Sana maayos po ninyo yung kalsada po dito sa may T. Samson Road. Dito na po yan sa may North Caloocan. Papunta na tayo. Ayan, sana maayos po yan dito sa may T. Samson Exit Road. Yan, yung kalsada po dito, DPWH, sana mabigyan nyo ng pansin. Ay hanggang ngayon, hindi pa rin po napapaayos yan, yung kalsada dyan. Shoutout po sa inyo. Yan, dire-diretso po tayo dyan. Dito sa area na to, dire-diretso po tayo. Hindi na po tayo mismo kakanan or kakaliwa dyan. Ayan. Saliano Road. Basta dire-diretso pa rin po dyan. Dito sa may T. Samson Exit Road tayo dadaan. Ayan, nagkakaroon ng dito ng moderate traffic lang. Ayan, nakita nyo, no? Lubak-lubak yung mga daanan dito, no? Ayan, no? Wow. Bakit kaya hindi napapaayos? Sana, yan yung mga gawan ng paraan, eh. Ayan, dire-diretso pa rin po tayo dyan. Sa bandang unahan, makikita nyo na po tayo kakaliwa. Dito sa may subdivision, tayo kakaliwa na ating ipapakita sa inyo. Ayan, salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow ng ating pinaka-latest update. Please napapakita ko sa inyo na mayroong mga lugar po dito sa may North Caloocan ay sira-sira. Ito na po, dito tayo dumaan sa Santo Tomas Village. Ayan, kakaliwa ka lang dyan, madali lang po siya hanapin. Santo Tomas Village, dito po sa may North Caloocan. Ayan, dire-diretso na po tayo. Dito na po ginagawa yung pabahay po ng ating Pangulo. Ayan, dire-diretso po tayo dito. Ayan, dito sa area na to, magaganda yung bahay na dito. Kita nyo yan guys. Etong subdivision dito. Pero sa bandang unahan, papakita natin sa inyo. Okay, ito pong left side, makikita nyo na po. Yan na po yung pabahay po na ginagawa dito. Napakalaking project po na to na pabahay yan. Ayan guys, oh.
Yan. At dito dumire-diretso ako. Makikita ninyo. Napakaraming pabahay po na ginagawa dito. Yan oh. Yung bandang unahan ay tapos na po yan oh. Finish na po. May mga number na po yan. At inaabangan na lang po natin kung kailan po ito at maililipat sa ating mga kababayan. Kaso may gate po, may harang, kaya hindi po tayo makapasok. Kaya no, ganda na ng mga pabahay. 5 palapag po yan mga kababayan na pabahay po dito ng ating Pangulo, President. Yan, dumire-diretso tayo, umalik tayo. At meron tayong interview dito mga kababayan. Sir, pwede magtanong kailan na tayong housing project dyan? Sa pinapagawa ng ating presidente. Ano na yan? Ano yan eh? Siguro, 2 taon na yan. 5 years na? Panahon pa pala ni Duterte, no? O, panahon na Duterte yan. Housing project. Takal na yan. Tingin nyo sir, sino yung mga titira dyan? Putang na yan. Titingin yung malalakas ko mayor, pero yung mga mahihirap, wala. Di ba yung mga para sa mga mahirap yan? Putang na, hindi man sa mahirap yun eh. Palakasan lang. Palakasan lang yun dyan. Kung sino yung malapit kay mayor, yun makakuha dyan. Pero yung katulad, dapat yun yung dito, binababigyan nila dyan eh. Yung binaba dyan, yung pinag-gano nila, binaba kaya dyan. Di man, wala naman yung sinasabi makakuha yung mga yan. Ang makakakuha dyan yung mga malalapit sa, kay mayor, mga bata niya. Yung nakakuha, ito Di katulad po ba pabayan ng presidente yan? Pangulong Duterte pa. Oo, panahon pa dito yan. Housing Duterte. Kaya Sana bigyan lahat ng mga Dapat sa mga mahirap yun, mahirap. kagaya natin. Gaya, halimbawa ako, malakas yung mayor, kuha ako sa kuyon eh. Magkano lang naman down yan eh. Palakasan lang. Malakasan lang yan, wala kang mga ano dyan. Wala ko naniniwalang ano dyan sa mga mahirap. Para sa mga may mga kaya ano yan. Wala. Thank you sir. Ayan, ito naman yung ating pinaka-drone shot na mga kababayan na ating ipapakita. Na real talk tayo ni Kuya, no? Na nagsalita ng nakatira dito. Ito po palang left side nito, yan po pala yung bahay ng mga binabaha dyan sa area na yan. Ayan, dyan yung may mga puno, yung area na yan, may mga nakatira pa po dyan, mga squatter area. Ayan, no, nakikita ninyo, may mga squatter area pa po yan. Ayan, ito po pala, binabaha daw po pala itong area na to. Pero ito na po yung pabahay. Napakarami na po itong pabahay na po yan. Ayan, no? 5 palapag. Tingnan nyo naman po yung mga unit. Sobrang dami na ginagawa dito. Nag-start pa po pala ito nung 5 years na po ang nakakalipas. Nag-start po ito sa panahon po ng ating President Duterte at tinutuloy ng ating President Bongbong Marcos. Ayan, sobrang dami na po ng pabahay ditong ginagawa. Sana, no? Maging ganito po sana lahat ng mga pabahay at bigyan ang mga mahirap, mga wala talagang bahay, mga minimum wage, lahat sana, no? Mawala sana lahat ng mga squatter area, palitan sana ng mga ganito ng style condo unit. Ganda po sana, no? Ang ganda na pinaka-area ng lugar dito ng mga pabahay kasi sakop siya ng subdivision. Yan, grabe, dami oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mga 30 units. Almost 30 units to lahat, no? Ng pabahay. Grabe, ang dami. Ang daming pabahay dito ng NHA. Nakita po natin eh. National Housing Authority. Yan, no? Grabe. Ito, magawa na po itong area na to. Ito may mga pintura na at may mga number na yan. Gawa na po yan. Hindi lang po natin alam kung kailan po ito maililipat sa ating mga kababayan. Kung sino po talaga ang titira dito. Yun pa po ang hindi natin na alam. Pero binabalita natin sa inyo na mayroong mga ganitong project ang government, ang NHA na housing project. Ayan, no, may mga number na po yan. Ganda, oh.
Ito po, ayun, may mga pangalan no, ng NHA. Oh. Ito may mga pintura nito, gawa na po ito. Abangan na lang po natin sa mga hinaharap yung turnover. At syempre, magkakaroon po to ng cutting ribbon. Abang-abang na tayo by next year o etong taon na to kung kailan po ito matatapos. Pero halos karamihan po dito tapos na, mga kababayan, na ating ipinapakita sa inyo. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow ng ating pinaka-latest update. Ito po yung mga project ng ating government na tuloy-tuloy dito sa ating bansa. God bless po sa ating lahat.